in the book of Ecclesiastes. Okay, kung nandyan na po kayo, ay tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Lord, open our heart, our mind, and our soul for us to manifest your word in our heart today. Hallelujah. Sabi po diyan sa Mangangaral chapter 12, verses 1. So buong chapter po yan. Amen. Praise the Lord. Sabi po diyan, babasahin ko na lamang po sa Tagalog. Ang sabi po diyan, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon, manamadali kang magising sa himig ng mga ibon, o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan, at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito'y madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawan. Lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mangangaral. Lahat ng nalalaman ng mangangaral ay itinuro niya na sa mga tao. Pinag-aralan niya bago ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat, at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito'y isa lamang ang aking masasabi: matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat sa ating napakinggan na salita ng isang mangangaral na walang iba kundi si Solomon. Tayo po ay manalangin, Panginoon, sa oras po na ito. Hayaan mo po na may bahagi namin sa aming mga mahal sa buhay ang mga paalalang ito. Sangkapan mo po ito ng iyong kapangyarihan, na magkaroon ito ng malalim na pagrema sa aming mga puso, tumagos sa aming mga buto at kasu-kasuan, at magkaroon ito ng malaking impact sa aming kaisipan. Lord, sa mga oras ding ito, O Diyos, dalangin ko na patuloy mong buksan ang kanilang mga pandinig
ang kanilang pangunawa at ang kanilang puso, maging yung kanilang paningin, upang makita nila, Panginoon, ang bawat kahulugan ng salitang nahayag ngayon sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. Nawa, ang pagkagamit mo po sa buhay ko ay patuloy akong maging pagpapala sa karamihan. Salamat po, Diyos, ang lahat ng ito'y ibinabalik ko po sa iyo sa pamamagitan ng banal na lingkod na si Jesucristo. Lahat po na ng Diyos ay magsabi po ng matamis na, Amen! Praise God! Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Po natin ang ating pong nabasa ngayong umaga ay mayroon po itong malaki pong bahagi sa buhay ng bawat isa mula pa po sa pagiging bata natin hanggang sa naging kabataan tayo. At ngayon tayo ay tumatanda na at ang iba ay as in matanda na talaga. Amen po ba? So, this message will be bless us. Amen po ba? Magiging pagpapala ito sa atin. A meaningful life. So, lagi po nating tatandaan na sa bawat salita ng Diyos, lagi itong mayroong pahiwatig, paalala, pagtuturo, pagpapalakas sa bawat nakikinig. Amen po ba? So, lagi nating tatandaan na ang kabuuan ng chapter 12 ng Ecclesiastes, ito ay nagsisilbing conclusion. Pag sinabing conclusion, ito na yung isang buod na, yung pagtatapos na ng buong aklat ng mangangaral. Amen po ba? Kung mapapansin po natin, na nagpo-provide din ito ng isang poetic or poetic na kung saan nangangahulugan pag sinabi mayroong poetry o kaya mayroong mga parang mga tula na mayroong malalalim na kahulugan sa ating mga buhay. Sabi nga, it is something related to poets or having imaginative and beautiful qualities of a verse. Yan. So kung mapapansin natin, may mga quality na magaganda yung mga talata na binasa natin. Amen po ba? Kapag bukas yung ating puso, makikita natin yung kagandahan ng salita ng Diyos. Pero kapag sarado ang puso natin, kahit gaano kaganda, kahit na ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay naririto sa ating kalagitnaan, we will never experience His power because your heart is closed for the Word. Amen po ba? Hindi natin mararanasan yung kapangyarihan nito kapag ang puso natin ay sarado sa salita ng Diyos. Amen. An urgent call to remember God in youth before old age brings physical decline. Ito daw po yung talagang madalian ng pagtawag sa atin. Ang kabuuan ng talata, mga talata o itong kapitulo ng Mangangaral chapter 12, ito yung madalian ng pagtawag sa bawat isa sa atin upang alalahanin natin ang naglikha sa atin sa panahon ng ating pagiging bata, pagiging kabataan, hanggang sa tayo ngayon ay tumatanda na at yung iba ay talagang matanda na. Ibig sabihin, we are going to remember God in our youth before old ages brings physical decline, which means bago pa daw po magkaroon ng mga mahihirap, bago pa dumating yung mga mahihirap na araw para sa atin, maging sa ating kamatayan. Amen po ba? Yung iba sa atin, takot mamatay. Sino dito yung takot mamatay? Mayroon ba? Sino naman dito yung handa ng mamatay? Wala pa rin. Praise the Lord. Isa lang. Hindi pa tayo handa. Amen po ba? Hello. The whole chapter of our Revelation it is a primary meaning that we must escape vanity. Ibig sabihin, kailangan nating iwasan
yung kayabangan. Pag sinabing vanity, ito yung mayroon kang buhay na wala kang ibang ginawa kundi magyabang, mayroon kang buhay na mataas ang ego mo, o kaya naman ay yung warang kabuluhang buhay. Amen po ba? A meaningful life is only found by fearing God in keeping His commandments. Magkakaroon lamang daw po tayong makabuluhang buhay kapag natagpuan natin ito sa ating Panginoon. Bago natin matagpuan, magkaroon muna tayo ng pagkatakot sa Kanya at sundin natin ang Kanyang utos. Kung mapapansin po natin, ang chapter din ito ay palagi itong pinag-aaralan, pinapangaral ito doon sa may mga namayapa ng mahal sa buhay. Pero sa maniwala kayo at sa hindi lahat ito mahihimay-may. Bakit? Inaano lang natin yung oras natin. Kaya sa mensahe ngayon sa atin ng Panginoon, hihimay-may natin ang lahat. Amen po ba? We must escape the vanity of our life. A meaningful life is only found by fearing God in keeping His commandments, rather than seeking pleasures or wisdom alone. If I remember, you must pay attention with the message, because you know that in a later of our service, you will sit there by trees and rely what is your learnings in the message. Amen po ba? So sabi nga, iwasan daw po natin yung buhay na walang kabuluhan. Kaysa piliin natin yung kasiyahan o piliin natin yung karunungan lang, iwasan natin yan. Sa halip, matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang Kanyang utos. This message also is a very important to youth, even in funeral services, at this concerns the vanity of life without spiritual focus. So bakit doon sa mga nawawala ng mahal sa buhay, doon ipinapangaral ito? Kalimitan kasi lalo na sa mga kabataan, wala sila sa pagpopokus sa kanilang spiritual na aspeto ng buhay. Amen po ba? Kaya nga yung ating dito po nakapaloob dito ang vanity of life, yung pagkatakot sa Diyos, yung alalahanin natin ang ang ating manlilikha at yung pinakahuli natin, maging yung katapusan ng ating buhay. Amen po ba? At kailangan magkaroon tayo ng karunungan maging sa ating mga pagtanda. Hindi kasi alisin natin yung ating pananaw doon, di kumot matanda ka na ay hindi ka na mag-iisip. Matanda na yan. Matanda na rin naman tayo para ano pa, na mag-isip pa tayo ng mga bagay na yan na maka-spiritual. Yun nga po yung pinakamahalaga sa buhay natin. Yun yung pinakamahalaga sa buhay natin. Yung nakikita mo na ikaw ay papunta na doon sa golden ages. Diba? Yung halimbawa, 50 plus ka na pataas. Yung iba nga, 20 plus pa lang, nawawala na. Amen po? So, dapat tayong mag-focus doon sa mga paalala sa atin na salita ng Diyos. And this chapter warns us against postponing faith. So, dito ring ating binasa ay ito din yung nagbibigay sa atin ng babala at nagpapaalala na wag na nating reschedule yung panampalataya natin. Ay, saka na lang ako maniwala. Ay, saka na lang ako magpo-focus sa Diyos. Kasi ngayon, malakas pa naman ako eh. Amen po ba? Hello? And this message suggests us that a life detached from God, it may lead to despair. So ito ring mga mensahe ng Panginoon sa atin ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang buhay, kapag yung buhay natin nakahiwalay sa Diyos, ito'y magdadala sa atin sa kawalan ng pag-asa. Amen po ba? It will lead us to despair. Whereas following Him brings purpose,
even amidst the limitations of aging and a confusing world. So, ibig sabihin, ang pagsunod daw po sa ating Panginoon, ito'y magdadala sa atin sa buhay na mayroong layunin. Amen po ba? Mayroong purpose. Yung iba dyan, matanda na, wala pang purpose ang buhay nila. Sa kabila or sa gitna ng mga limitasyon. Ibig sabihin, yung buhay natin na ito, lalo na tayo na nandun na sa mga golden age, ay mayroon na tayong mga limitasyon. May limitasyon na ng pagtanda. At nandito na tayo doon sa mga nakakalitong kapaligiran. Nakakalito na ang mundo. Amen po ba? So, mayroon tayong mga susi na tema na kailangan natin na bigyan ng pansin sa umagang ito base dito sa ating mga binasa. Number 1, we must remember our Creator. So, verse 1, we must remember, sabi dito, anong sabi diyan? Alalahanin natin ang lumikha sa atin. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. So habang nadadama pa natin, habang ramdam pa natin ang kagandahan ng loob ng Diyos na sa Kanyang biyaya, naligtas tayo, alalahanin natin palagi that there is one God ng ating Panginoon na ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang tayo'y maligtas at tinubos niya tayo sa lahat na ating mga kalikuan. Pinagaling pa tayo sa lahat na ating mga karamdaman. Amen po ba? We must remember our Creator in the days of our youth. So habang bata pa tayo, alalahanin mo ng may Diyos. Amen po ba? Mga kabataan, may kabataan ba dyan? Alalahanin mo ang lumikha sa'yo bago pa mawalan ka ng gana na mabuhay sa mundong ito. Amen po ba? It is a call that we must prioritize faith in our youth. So nananawagan ang preacher na ito na i-priority natin yung ating pananampalataya sa panahon na tayo ay bata pa. Mula sa pagiging bata, naging kabataan, hanggang sa ating pagtanda at sa mga matatanda na. Amen po ba? Sabi nga, we must prioritize faith in our youth before energy fades. Bago daw lumipas yung ating lakas and life becomes filled with weariness. At bago daw dumating sa buhay natin yung pagkapagod. Amen po ba? Ang iba sa atin ngayon napapagod na. Sometimes I said, I'm tired. Which is, it's true. May panahon na tayo'y napapagod. Napapagod tayo, nakikita natin yung sitwasyon natin sa ating hinaharap, yung sitwasyon natin sa ating palibot, at yung sitwasyon natin sa pamilya. That's why I always, and I used to say, I am tired. Pero sa paglilingkod sa Diyos, I never told that I am tired. Because that's my life. Amen po ba? Kaya natin nasasabing pagod tayo, it's because nakikita natin yung sitwasyon sa walang kabuluhang mundo. Kung titingnan natin ang sitwasyon ngayon, nakakapagod talaga. Amen po ba? But that's not the reason na hindi natin i-priority yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Number 2 na tema na dapat nating mabigyan ng pansin is that yung poetic na description of aging. Sabi nga, yung matalinghaga. Ibig sabihin, ito mula verse 2 hanggang 7, these verses is a metaphorical description. When we say metaphorical, matalinghaga na or pagtutulad. Amen po ba? Ito po yung kung bakit ayaw ng iba ng
tagapagturo or ayaw nila na maging teacher. Kasi every word na dapat na ibibigkas ng bibig mo, dapat hahanapin mo ano ba yung ibig sabihin niyan. Kapag mayroon tayong isang salita na strange doon sa mga tagapakinig, ano kaya ayun? Ano kaya yung sinabi ni nanay na metaphorical? Ibig sabihin, mapataling haga. Amen? Ibig sabihin, itong mga talata dito ay mayroong malalim na kahulugan na itinutulad tayo. Mayroong paghahalin tulad sa atin, mga matataling haga katulad ng pagtuturo ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad nung siya ay nagmiministeryo pa sa lupa. Amen po ba? Isa pa, ano sabi dito? There is a metaphorical descriptions of bodily decline. Yung bodily decline, dito yung sinasabi na yung pag-alis na ng lakas ng ating mga katawan. Amen po ba? Ito pa yung almond tree. Kung babasahin nyo sa English ang mga ngaral 12, there is a word na almond tree na kung saan hinalintulad dito yung ating mga white hair. Yan, sino dito yung mayroong mga white hair na? Yan, ibig sabihin yan, sabi ng mga ngaral, sabi nga, we must remember our Creator in that time na sumibol na yung mga almond tree sa ating mga ulo. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Mayroon na ba? Yan. So, di ba, ang gaganda ng description, metaphorical, mga mapataling haga. Eh kung hindi natin isi-search out, ano bang ibig sabihin ng metaphorical na descriptions, hindi natin malalaman ano ba to. Amen po ba? And then, mayroon pang description na kung saan sinasabi dito, stiffening limbs. Pag sinabi ding stiffening limbs, yung naninigas na yung ating mga binti na hindi na tayo makalakad. Amen po ba? Mayroon ba dyan? Na naninigas, nananakit, na kung saan sa English version, hinalintulad tayo sa grasshopper, na kung saan sabi nga ang grasshopper daw ay burden. Bakit? Di ba yung grasshopper, kapag yan naninigas na parang mahirap mo kudlitin doon sa lugar niya, diyan hinahalin tulad yung ating mga kaso-kasuan na naninigas na. Amen po ba, Sister Dulcie, kapag tayo naglalakad, di ba yung ating mga limbs, yung ating binti, yung ating mga sa paa ay naninigas na, sumasakit na. Amen po ba? At kung saan, may description pa dito na kung saan yung paglabo na ng ating mga mata, failing eyesight, and the return of dust to the earth. Yan, so doon mula sa verse 2 hanggang 7, talagang ang paghahalin tulad dito ay katulad ng poetry. Mayroong parang mga tula ba na may malalim na kahulugan. Yan, the number 3 na tema kung saan ito yung final conclusion na kung saan makikita natin the ultimate purpose of human life is that to fear God and keep His commandments because all actions will be brought to judgment. Lagi nating tatandaan, lahat na ating mga gawa ay dadalhin natin ito sa paghuhukom. Haharap tayo sa Diyos at ang Diyos ang magja-judge sa atin. Amen? Even in youth, remember that judgment will one day come. Mga kabataan, mula sa pagkabata, may sanggol na dyan. May mga bata, kabataan, alalahanin ninyo na mayroong Diyos na lumikha sa iyo. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Amen po ba? Hallelujah. And in the sight of our eyes, but known that for all of this, God will bring us into judgment. Amen. So sabi nga, sa lahat ng ginagawa natin, ipagsusulit natin yan sa Panginoon. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes. Ang kalimitan sa atin, lumalakad sa kaparaanan na kung ano yung gusto ng puso nila. At kung ano rin yung nakikita ng kanilang mga mata.
Pag nakikita nila na maganda, ay magandang ganito yung buhay na lakaran ko. Magdidesisyon yung puso, susunod yung mata, doon siya pupunta. Kung bakit mayroong mga kabataang ligaw, mayroong mga kabataang pariwara, it's because sinusunod nila yung utos ng kanilang puso at kung ano yung nakikita ng kanilang mga mata. Nakita nila na maganda, ay maganda pala yung nandun, nag-uumpok-umpukan gabi, nag-uumpok-upan sa kadiliman. Maganda pala yun, bukas makikiumpok din ako. Hello? Hello? Yan. Yun yung gusto ng mga kabataan ngayon. Pero hindi nila alam na ang lahat ng ito'y magdadala sa kanila sa araw na sila ay huhukuman ng Diyos. Amen po ba? May they live according to their heart and by what they see, but they should not think that their own heart or eyes will be their judge. Sabi nga, nabubuhay daw sila, nabubuhay ang mga kabataan ngayon, base sa kanilang puso, kung ano yung dinidikta nito, base sa kanilang mga nakikita. Pero hindi nila iniisip na maging yung puso nila at yung kanilang mga mata rin ay magiging hukom din nila, uhukuman din ng Panginoon pagdating ng panahon na haharap tayo sa Kanya. Amen po ba? There is a God in heaven who will bring all our life and works into judgment. Lagi nating tatandaan, mayroong Diyos sa langit na magdadala sa atin sa pagharap natin sa Panginoon. Amen? When Solomon spoke of the judgment, it refers to our great accountability before God. Nung sinabi ni Solomon, nagsalita siya na ang lahat ng ginagawa natin ay ihaharap natin sa hukuman. Ibig sabihin, mayroon tayong dakilang pananagutan sa harapan ng Diyos. Sa ayaw natin at sa gusto. Amen po ba? There is a God in heaven who will bring all our life and works into judgment. Walang malalampasan. Kung ngayon nilalampas-lampasan kayo ng Panginoon, it's because God giving you a chance. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, kaya wag mo nang pagtaguan ang salita ng Diyos. Wag mo nang isara ang iyong pandinig sa salita ng Diyos because God gave you a chance ever since you are youth. Bata ka pa lang, binigyan ka na ng pagkakataon ng Panginoon. In fact, bata ka pa lang, nasa loob ka pa ng sinapupunan ng iyong ina. May plano na ang Diyos sa'yo. Pero bakit nung ikay iniluwal, iba yung plano na sinusunod mo? It is because of the lack of knowledge of everyone. Many are perished because of lack of knowledge. Maraming mapapahamak. Marami ang napapahamak dahil sa kawalan ng karunungan. Kaya kahit na matanda ka na, bata ka pa, magkaroon ka ng karunungan. Huwag lang puro karunungan. Mag-focus ka ng pananampalataya mo sa Diyos. Fokusan mo rin yung faith mo. I-prioritize mo rin yung pananampalataya mo. Yes, may trabaho ka. Walang problema. But prioritize your faith. Amen? Hello? Kahit ano yung profesyon natin, kahit ikay nagmamastiral, naglalaro, i-prioritize mo ang faith mo. Amen? Lahat ng iyan, lahat na tinatapos natin dito sa lupang ibabaw o sa mundong ibabaw, lahat yan magiging walang kabuluhan kung ang buhay natin ay hindi nakaugnay sa Diyos. Kahit ikaw ay history maker sa school na kung saan ikaw ay cum laude mula sa salutatorian, cum laude ka na ngayon, kolehiyo ka na. Lahat ng iyan, maging walang kabuluhan yan kapag ikay humarap sa Diyos at hindi nakaugnay sa Diyos ang buhay mo. So, we must prioritize your faith. Amen po? Prioritize your faith. Dahil yun yung magdadala sa atin sa buhay na kung saan a meaningful life.
Therefore, sabi dito, remove sorrow from your heart. So, ngayon, alisin natin yung kalungkutan sa puso natin. Living in light of eternity in the eternal God give us hope for this life. Not only for life to come, it will remove sorrow from the heart. Anong ibig sabihin? Alisin daw po natin ang kalungkutan sa ating mga puso. Mamuhay tayo sa liwanag na kung saan yung liwanag na ang pupuntahan mo, buhay na walang hanggan. At yung may Diyos na walang hanggan na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa para sa buhay na ito na nilalakaran natin. Hindi lamang yung buhay na paparating, kundi ngayon pa lang, mula pagkabata, kabataan, hanggang sa ikay tumatanda at matanda na nga, lagi mong alalahanin, matakot ka sa Diyos. Priority mo yung iyong pananampalataya. Amen po ba? Hello. Kapag ito ang pinamuhayan natin, mawawala anumang kalungkutan sa puso natin. It's because we are looking forward for the promises of God na kung saan ito yung living in eternity. That there is God who is eternal. Amen. Hello. Praise the Lord. Sabi nga po niyan sa 1 Corinthians 15:58. So then, my friends, stand firm and steady. Keep busy always in your work for the Lord, since you know that, sabi dito, nothing you do in the Lord's service is ever useless. Magpakatatag po tayo at huwag matitinag. Maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam nating hindi masasayang ang ating mga paghihirap para sa Kanya. Magpakatatag, mag-steady. Ang trabaho, may trabaho ka lang kasi malakas ka pa. Darating ang panahon, wala ka ng lakas. Amen po ba? Without this promise of eternity in the eternal God, life is vain and meaningless. Kaya naunawaan niya ni Paul, di ba? Sabi nga, kung wala daw po yung pangako ng buhay na walang hanggan at may buhay na Diyos, ang buhay natin ay walang kabuluhan. Amen? At kung bakit naunawaan ni Apostol Pablo, kaya sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung habang nabubuhay tayo dito sa mundo, yung pag-asa natin, umaasa tayo na yumaman. Umaasa tayo na kumita ng malaking pera. Umaasa tayo na tumaas ang sweldo. At ang pag-asang ito ay wala sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, tayo na yung pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Amen? Minsan, iniisip natin, kumita, iniisip natin, paano ba tayo yayaman? Yes, we need to strive. Kailangan nating magsikap para sa ating mga mahal sa buhay dahil nandito pa tayo sa lupa, nandito pa tayo, namumuhay tayo sa mundo na kung saan hindi naman lahat espiritual. Mayroon kang dapat pagpasakupan kung paano tayo nagpapasakop sa authority ng Diyos, magpapasakop ka, may trabaho ka, magpapasakop ka sa management ng kumpanya mo. Pero, huwag mong kalilimutan na may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan at may Diyos na walang hanggan. Kaya dapat nating i-priority yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Parang, di nyo ba kayang gawin, di nyo ba kayang pagsabayin yung faith, tapos yung work? Kaya ka nagtatrabaho, it's because yung lakas mo, malakas ka pa, bigay ng Diyos sa'yo. So lahat ng iyan, lahat na mayroon tayo ngayon, wala tayong may pagmamalaki. Sabi nga, yung lahat na hibla ng buhok natin, hindi natin may pagmamalaki yan kung hindi yan binigay ng Diyos. Ngayon, pinagmamalaki ng iba, ay rebanded ako, ay may kulay ang buhok ko, which is very wrong. Kung meron kang ipagmamalaki, Lord, salamat, nilagyan mo ako ng buhok. Kasi kung wala akong buhok, napakapangit naman kapag ako ay kalbo.
Amen po ba? Kaya lahat na mayroon tayo sa ating katauhan, maging yung ating mga mahal sa buhay, walang ibang nagbigay niyan sa atin, kundi ang ating Panginoon. Kaya walang rason upang hindi natin alalahanin siya sa lahat na aspeto ng buhay natin. Amen po. Praise the Lord. Put away evil from your flesh. Ito ang sabi dito. Put away. Tadyakan na natin yung mga makamundong gawain ng demonyo sa ating mga makalaman na katawan. Ano-ano ba yan? Tabi-tabi po. Ang iba sa atin, hindi pa nakakalaya sa kanilang pagiging makalaman. Tandaan nyo, kapatid, remember our Creator in a days of our youth, in a days of our aging. Amen po ba? Ngayon tumatanda ka na, malapit ng mga moy kalupa. Alisin mo na yung mga bagay na ginagawa ng demonyo sa pagiging makalaman mo. Bisyo. Iwasan mo na yan. Priority mo ang Panginoon. Lagi nating tatandaan, a life detached from God is nothing. Are you getting it? Living in a light of eternity in eternal God also is an incentive to live a holy, godly life in our days on earth. Anong ibig sabihin nito? Tatagalogin ko. Ulitin ko uli. Living in light of eternity and the eternal God also is an incentive to live a holy, godly life in our days on earth. Yung pamumuhay sa liwanag na kung saan mayroon kang buhay na walang hanggan at mayroon pa tayong Diyos na walang hanggan. Ito daw po ay nagpapasigla. Kung sa ating mga pag-iipon, may nakikita tayong incentive. Di ba? Kasi yun, sa literally speaking, lumalakas ba, sumisigla ba kayo kapag nakakatanggap kayo ng incentive sa trabaho? So ito tayo, ang kondisyon sa atin ng Diyos, mamuhay tayo sa liwanag. Amen. Yun yung incentive natin. Amen po ba? Ibig sabihin, ito yung nagpapasigla sa atin, nagpapagalaw para makapamuhay tayo ng banal at mayroong kabanalang buhay sa mga araw na inilalagi pa natin dito sa mundong ibabaw. Kung walang incentive tayo na inaasahan, siguro yung iba dyan, hindi nila alam na mayroon silang incentive kasi hindi sila masigla. Naririto lang sila pag linggo. Hi! Linggo lang kung pumarito. Ibig sabihin, wala silang incentive na inaasahan mula sa Diyos. Wala silang light of eternity and eternal God na pinanghahawakan kaya hindi sila nasisiglahan. Amen? Pagdating ng linggo, uupo pa dyan. Parang seryoso. Amen? Supposed to be, our expression is the expression of our Jesus Christ. Because the life standard of Jesus Christ is our standard nowadays. Ano ba yung life standard ni Jesus? Masigla! May incentive! May kasiglahan sa bakit? Mayroon kang inaasahan sa hinaharap, buhay na walang hanggan, mayroon kang Diyos na buhay na pinaglilingkuran na siyang pinagmulan ng buhay mo kung bakit ka nandyan sa kinalalagyan mo ngayon. Amen po ba? We know that our good will be rewarded and blessed not only in this life but also in the life to come. Lagi nating tatandaan, kung hindi natin iitsapwera ang mga gawa ng demonyo sa buhay natin, lagi nating tatandaan, lahat na ginagawa nating kabutihan ay bibigyan din tayo ng gantimpala at pagpapalain tayo ng Diyos. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na paparating pa. Akala nyo, yung buhay nyo, nako, okay na yan, pag namatay ako, ano bang pakialam nila? Namatay ka ngayon, pala inom ka, pala sigarilyo ka, pala sugal ka, magsasabong ka. Pag namatay ka, hindi mo mararanasan
yung pangalawang buhay na pinangako ng Diyos, yung eternal life. Kala mo na okay ka na. No. Alisin natin, ibahin natin ang pananaw. Brethren, mga kapatid, kung kay Kristo is alisin natin yung pananaw. Akala natin, tinanggap natin noon, bata pa tayo, wala pa tayong alam, hindi tayo pinupunuan ng salita ng Diyos. Akala natin yung pagtanggap natin kay Kristo, mananatili yun ang ating kaligtasan. No, 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 no. As in a big no. Lubos mong talikuran ang mga gawa ng demonyo sa buhay mo at mabuhay ka sa liwanag. Amen po ba? Hello? Kinukuha ko lamang po yung ibig sabihin ni Haring Solomon. Dahil si Haring Solomon, marami siyang eksperimento ito ni Haring Solomon. Sa dami-dami ng kanyang karanasan, pero sa kalaunan, isa lang yung kanyang natutunan. Ang magkaroon ng pagkatakot sa Diyos na may likha sa kanyang buhay. Dapat ganyan tayo. Hello. For childhood and youth, amen, vanity and an understand, premises, childhood and youth, we all that matter. Mula daw po sa pagkabata, kabataan, yung kawalang kabuluhan, yung pagpupunta doon sa yung pagiging pananatili natin sa ilalim ng lilim ng araw, o yung batayan, o yung ating mga pagtanda ngayon, yun dapat natin ang pagpukusan. Amen po ba? At kung babalikan natin, yung Mangangaral chapter 12, na mula doon sa verse 2, ano ang sinabi doon? Yan, kung iisa-isahin natin, yung gusto niyo pa bang isa-isahin, alalahanin natin ang manilikha natin bago pa tayo mawala ng lakas, yung mga bisig natin, hindi na tayo makapaglakad. Hindi naglalakad ka pero mayroon nang umaaklay sa'yo. Amen po ba? Hello? Alalahanin mo siya bago pa humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig. Siguro nararamdaman mo malakas pa ang katawan mo. Kaya sige, yung mga makalaman na gawain, trabahuhin mo. Huwag mong trabahuhin ang kaligtasan mo. Darating ang panahon, ikaw yung pinakakawawang tao. Amen po ba? Hello? May natutunan po ba tayo? Alalahanin mo nga siya bago pa dumating yung panahon na sarado na yung mga pintuan at tumigil na yung mga tunog ng gilingan. Bakit? Ibig sabihin, yung uso noon wala na sa ngayon. Iba na yung uso ngayon. Yung mga awitin noon, hindi na masyadong pinapansin ngayon. At tayo din, dahil mula sa pagkabata, tumatanda na tayo ngayon, yung mga uso ngayon, hindi na natin yun nasasabayan. Amen po ba? Hindi na natin nasasabayan. Bakit? Paano mo mapasabayan? Malabo na yung mata mo. Bingi ka na. Wala ka ng pandinig. Hindi mo na maririnig. Hindi mo na maririnig kung gaano kaganda yung pagpupuring awitin. Amen po ba? Hello? May natutunan ba tayo doon? Alalahanin mo siya bago dumating yung mga panahong katatakutan mo ng umakyat at sa mataas na lugar. Hindi ka na makaakyat kasi nangangailangan ka na ng saklay o tungkod. Takot ka na baka ikay ay mahulog. Amen po ba? Pero dumaan yung panahon na ikaw ay nagpasimula sa bata. Naranasan natin ang bata, di ba? Nagpasimula siya, higa lang. Hindi makagalaw kasi bata pa lang, sanggol pa lang. Hanggang sa nag-crawl siya. Anong tawag doon? Naggapang. Hanggang sa umaakyat na siya. Marunong nang umakyat sa hagdan. Hanggang sa umaakyat na siya sa mga matataas na lugar. Wala siyang kinatatakutan. Pero ngayon, darating ang panahon, takot na tayong maakyat sa matataas na lugar. Bakit? Hindi na tayo makapunta doon na mag-isa. Lagi na tayong may kasama, may nag-aalalay. Matanda na tayo. Kaya kung hindi mo paalalahanin ang Panginoon naglikha sa iyong katandaan ngayon, kawawa ka. Malalampasan mo yung pagiging katanda mo ngayon. Hindi mo kilala ang Diyos.
marami kang sinayang na panahon mula pa kabataan hanggang sa kayo nagkaedad at naging matanda at lalong tumanda na ngayon. Amen po ba? Praise the Lord! May natutunan po ba? Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Alalahanin mo siya bago dumating yung panahon, katatakutan mo nang umakyat sa mataas na lugar bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa. At bago pumuti ang iyong mga buhok, kapag mayroon na, diba kapag tayo mayroon na mga almond tree sa ating mga ulo, diba? Minsan nahihiya tayo. Kasi, matanda na talaga ako, hindi na maiwasan ito, tumatanda na talaga tayo. Pero, sabi nga, kahit na pumuti man ang buhok natin, alalahanin natin na mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Yung iba dyan, maputi na ang buhok, nandun pa, nakaupo pa sa tungitan, nakaupo pa sa sugalan, nakaupo pa sa madyungan. Yung mga kalalakihan, mga mapuputi na ang buhok, nambababae pa. Diba? So, paano nila ma-remember yung creator nila? Sa antas ng buhay na ninalakaran nila. It's because sinusunod nila yung puso, yung nakikita ng kanilang mga mata, at nakikita nila, malakas pa yung bisig nila. Amen po ba? Ay, masigasig pa ako. Marami pa akong makukuhang kabataan. Amen? Are you getting it? Nakaka-relate po ba tayo? Kaya ang buhay natin, hindi kayo nakadesenyo, magtrabaho kayo, maging breadwinner kayo, hindi lang yan ang purpose ng buhay nyo. Priority nyo ang pananampalataya nyo sa Diyos. Dahil iyan ang magdadala sa inyo sa buhay na mayroong kabuluhan. Amen po ba? Praise the Lord. Ang sabi pa dito, alalahanin natin ang manlilikha sa atin bago pa tayo lipasan ng pagnanasang sumiping at sa mga minamahal. So darating ang panahon na lahat, mawawalan na tayong gana kung paano mawawalan ka na ng gana sa mga masasarap na pagkain. Ganon din po yan, literally. Kahit na asawa mo yan, mawawalan ka na ng gana na sumiping. Bakit? Ang tanda na natin. Nakaka-relate ba dyan? Hello? Hi? We must take seriously the Word of God. Nawawala na ng gana. Sino diyan yung nawawala na ng gana? Alam niyo po, kapag tayo nakapokus talaga sa Panginoon, minsan malilimutan mo na yung bagay na yun. Kaka-relate ba kayo? Bakit? Pag may time man kayo ng sweetheart mo, walang ibang pinag-uusapan, alam mo, ay, ang ganda-ganda talaga ng devotion ko. Ang ganda-ganda talaga ng mga paalala ng Panginoon. Yung wala kang iba nga pinag-uusapan, kundi yung kabutihan ng Diyos. Hanggang sa nakalimutan na, ay, 5:00 na pala ng umaga. Oh, nakalimutan na yung mga bagay na dapat na ginagawa sa mga mag-asawa. Mga mag-asawa, ay, kurikit di. Totoo hindi. Kasi tumatanda na tayo. Kaya sa ating pagtanda, mula sa ating pagkabata, lagi natin na ilagay sa ating isip that there is a God in heaven who bring us into judgment. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. So sabi nga, darating na ang araw na tayo'y pupunta na sa huli nating hantungan at marami ang tatangi sa lansangan. Ito nga yung panahon na dapat nating paghandaan. Amen po ba? Dumating man yung mga araw na tayo ay mula sa alabok at uuwi na tayo sa naglikha sa atin at hindi naman lingid sa atin, buhay pa lang tayo, alam naman natin na marami nang makikiramay, marami nang maglalakad sa lansangan na makikipagdalamhati. Pero ang katotohanan, buhay pa tayo, pagsikapan natin na kung sila'y nagdadalamhati sa lupa, tayo'y nagsisiya at ang mga anghel sa kalangitan sapagkat mayroong isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Diyos. Amen?
Kaya ang akala nila, ay oo nga, mabuti nga yan kay kapatid para wala na siyang maramdamang hirap. Yun, kapag tinanggap niya si Kristo at nanatili sa kanya ang pag-ibig ng Diyos sa puso niya. Pero kapag hindi niya tinanggap si Kristo at tinanggap nga pero nananatili naman sa buhay na walang kabuluhan, hindi niya mararanasan ang ipinangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Siya yung pinakakawawang tao sa lahat sa buong mundo. Sabi ni Paul, kaya naunawaan ni Paul Sabi ni Paul doon, iba sa 1 Corinthians 15:19, anong sabi ni Paul? Uulitin ko uli. Kasi ang ganda po nung talata. Sabi ni Paul sa 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na yung pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung yung pag-asa daw po natin, lagi tayong umaasa, di ba? Kung yung pag-asa natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin, umaasa ka na ikaw ay pagyayamanin, umaasa ka na maging tanyag ka sa lahat ng dako, pero hindi mo binigay yung pag-asa mo kay Kristo, ikaw na yung pinakakawawang tao. Kung ikaw ay umaasa na darating ang panahon makakapagsisi ka pa, kung ikaw ay umaasa na darating ang panahon ay ligtas ka, kung ikaw ay umaasa na pagdating ng paghuhukom ay ikay makakapasok ka doon sa makipot na pintuan, nagkakamali ka. Ayusin mo na ang buhay mo ngayon. Ikaw na dumating na sa buhay na kung saan malapit ng mag-amoy lupa. Hindi masama po yung mga amoy lupa dahil yun naman talaga ang ating kahinatnan. Yung golden ages na sinasabi. Pero, sigurado, yun lamang yung mga idiomatic na terms na amoy lupa. Ibig sabihin noon, ang kahulugan noon, yung matanda na tayo, tumatanda na tayo. Yung iba kasi talagang rektahan. Hindi man lang sila nagkakaroon ng poetic description. Hindi nila nakakaisip na magsalita na mayroong mapatalinhagang pananalita. Parang nirerekta, ano ka ba naman? Ano ka ba naman na nilisa? Amoy lupa ka na. Di ba yung iba na-offend doon? But most of us and all of us, magiging ganun tayo. Dangan nga lang sa pamagitan ng ating mga terms, mga words, dapat pagandahin naman natin. Katulad ngayon, may natutunan ba kayong mga terms? Katulad ngayon, pag nakita nyo yung kapatid nyo, ay kapatid, hindi ka na nagtitina ngayon. Ang dami mo nga nagbo-bloom na almond tree. Diba? O, so hindi halata, hindi nakaka-offend si Sir Dulcie. O, diba? Hindi nakaka-offend yun. O, kapatid, paano yan? Sige, take a rest. It seems that your limb is stiffening. Ibig sabihin, tumitigas na. Yung ating mga kasukasuan, yung ating mga binti, hindi na tayo makalakad ng malayo. Yan. So, hindi naman yung, ano ba yan? Sige na, magpahinga ka na nga. Ay, tumitigas na yung mga buto-buto mo Parang prangka, di ba? So, idaan natin sa mga word na kung saan ay mayroon pa rin sweet na pananalita, may pag-ibig pa rin. Di ba? Wag naman yung irerekta nyo sa kanila. So, nakaka-relate ba tayo doon? Hallelujah! Napakabuti po ng Diyos. Wala siyang katulad. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, tunay nga na ang Diyos ay laging tapat sa lahat ng mga bagay na Kanyang ibinibigay sa atin. May natutunan na po ba kayo? Praise the Lord. So, lesson pong iwanan po sa bawat isa sa atin na sa bawat sitwasyon ng buhay natin, hindi naman rason na tayo ay busy. Sa kabila ng ating kabisihan, ano ang sabi doon? 1 Corinthians 15:58. Magpakasipag, magpakatatag, maging steady tayo. Dahil ang ating mga pagpapagal ay hindi nasasayang. Maglingkod tayo sa Diyos. Kung busy ka sa trabaho mo, bigyan mo ng panahon ng Panginoon. Alalahanin mo lagi, may Diyos ka na magdadala sa iyo sa paghuhukom. Lahat na ginagawa mo, lihiman o hayag, ipagsusulit mo yan sa Panginoon. Kaya yun yung sinasabi ni Haring Solomon, pinapaalala niya sa ating lahat ngayon.
Kung bakit niya sinabi, lahat na ginagawa natin dito sa lupa, lihim man o hayag, meron tayong accountability sa ating pagharap sa Diyos. Father in heaven, we thank you for your word today. Thank you for this message. Dalangin ko po, Panginoon, na maging kalakasan namin, na makita namin na kami pala, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, we must remember you as our Creator in a days of our youth. At sa patuloy na pagtanda namin, Panginoon, patuloy ka naming maalala na mayroon kaming matatanggap na incentive na magsisilbing kalakasan namin upang malakaran namin ang pamumuhay na mayroong kabanalan at ang pamumuhay na patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. Thank you, Lord, for this message. Ang lahat ng ito'y ibinabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, naming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon.